teka muna. Bakit? Teka lang. Parang balisa at si Bingay na. Kanina Lagi pa. po, kanina pa to, hindi pa natag. Oh. Hindi panatag na panatag. Bakit? Nema. Ano daw? Ayun ang hindi ko alam. Oh. Danny, Porky, mukhang ikaw malapit na. na magsalita Oo. ito. Ha? Naku mukhang ano to aligaga. Yung balisa. Oh, yung balisa. Sa mga yata pakiramdam. Oo. Ikaw ang makakatulong dyan. Oo. Ba problema, Kaya mo Ben? yan, Porky. Kung balisa ka, kung may nararamdaman kang kakaiba. Oo. Mm. Ang nagbibigay sa tao ng positive thinking, yung trust doon sa kanyang pinaniniwalaan. Unless there is trust, magkakaroon ka talaga always ng negative outlook. Halimbawa, sa may asawa, pagka meron kang tiwala sa asawa mo, hindi negative palagi, laging positive. Lagi kang hopeful kasi may trust ka eh. Ganon din naman yung bawa nagtiwala ka sa isang bahay na ginawa ng isang arkitekto at saka ininyero. Nagtiwala kang matibay, earthquake proof. Kahit na magsabi pang dadating na earthquake, at least meron kang confidence and peace of mind. Earthquake proof ito eh. O kaya matibay ito, hindi ako madadaganan nito. Naaalis yung negative thinking pagka meron kang trust. Sa Diyos, kailangan yung faith. Yung faith is synonymous to trust. Pagtitiwala sa Diyos. Yun ang kahulugan ng pananampalataya eh. Sa 11:1, Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. ang pananampalataya, kapanatagan. Faith is the substance of the things hoped for, the evidence of things not seen. Ang pananampalataya, kapanatagan sa bagay na hinihintay. Bagka meron kang kapanatagan, meron kang trust, ay nawawala yung fear, nawawala yung agam-agam, nawawala yung preoccupation, yung mga pag-aalala, naaalis yun eh. Pagka meron kang tiwala. Ngayon, paano tayo nagkakaroon ng hope? Paano tayo nagkakaroon ng trust? Para maalis lahat ng duda, mga alinlangan, mga takot, mga fears, mga agam-agam. Paano tayo nagkakaroon ng faith? 1:19. We have also a more sure word of prophecy, whereunto ye do well that ye take heed, as unto a light that shineth in the dark place, until the day dawn and the day star arise in your hearts. The kind of teaching the apostles have is, according to Peter, we have also a more sure word of prophecy. Ang salita kasi ng Diyos, sure. Sure. Guaranteed. Dapat na mapagtiwalaan. Yung kasing salita ng Diyos is sure to happen. You are sure that it will be fulfilled. You are sure that it will happen. You must trust in the Word of God. Pagka meron kang trust o pagtitiwala sa salita ng Diyos, nawawala yung agam-agam, nawawala yung mga kabalisahan sa buhay. Pag nagtitiwala ka sa Diyos, basahin natin yung Filipos 4:6. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. 7. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Ayun, huwag kayong mabalisa sa lahat ng bagay, sabi ni Pablo. So wala kang negative outlook in life.
wala kang balisa. Pagka nagtitiwala ka sa salita ng Diyos, sabi niya, sa pamamagitan ng panalangin at mga daing, manalangin ka sa Diyos. Pakilala mo yung kahilingan mo sa Kanya. At yung Kanyang kapayapaan, the peace of the Lord, ay mag-iingat sa iyong puso at pag-iisip. Magiging kalma ang pag-iisip mo, ang puso mo, dahil nagtitiwala ka sa sabi ng Diyos, di kita pababayaan, hindi kita iiwanan, I will not desert you. Pagka may tiwala ka sa Diyos, hindi ka magkakaroon ng mga fears, hindi ka magkakaroon ng mga alalahanin sa buhay. Alam mo, Bin, dapat hindi ka balisa. Magtiwala ka. Tulad nga ng sabi ni Brad Eli, maging panatag ka. Di ba, Porgy? Yung pakiramdaman mo parang manghihina ka, tapos mas lalo kang kumapit sa katwiran. Mas lalong panghawakan mo yung lagi sinasabi ni Brother Eli sa atin. Kumapit lang. Cheer up, man! Cheer up! Cheer Ano? be happy! Ang buhay sa pundahan ay masayang tunay. Masayang tunay. Masayang tunay. Ang buhay sa pundahan ay puro kwentuhan. Puro kwentuhan. O, ikaw naman magluto para kay Mio. Parati na lang ako. Parang baon niya. Simple lang naman yan eh. Kasi ano yan? Stuffed Hindi mo- French toast packet. Stop. Di ba mahilig si Leo sa French toast? Ito, gawin natin stuffed French toast packet. Anong nilagay mo? Anong stuff? Oh, Stuffings. ito ingredient. Ito ingredients natin, ha? Meron tayong bread. Of course, may cream, cheese tayo. May honey, may cinnamon, may egg, Ooh, and cinnamon! I may, love cinnamon. may milk. Oh, di ba? Oh. Sige, go. Simulan mo Ito yan. tignan mo mabuti para next time ikaw. Ayan. Ano yan? Cream cheese. Honey. Cinnamon. Ihalo lahat sa bowl. Haluin na mabuti para maganda-ganda at creamy. Tapos sa separate bowl, maglagay ka ng egg tsaka milk. And of course, yung bread, hulma mo sa bowl para bilog ang itsura niya. Tapos isa-stuff mo yung halo mo kanina. Parang sandwich. Parang empanada, Parang empanada. no? Oo, tapos ilalagay mo sa egg. Ayan. So, interesting, di ba? Tapos i-bake natin. Pwede rin i-fry. Wow! Sipi plate may banana. Okay itong recipe, ha? I will remember this. Ayos. I will remember this. Ano ka pa? Effort kapag sa Saan ang- pagpapag... Saan ang taster natin? Halika dito. Kiss! O nga pala. Nahiya ako. Gusto ko tinatawag nila ako eh. Ang cute naman ang gawa mo, Tito Diego. May smiley French face. toast packets with banana and cheese. Teka lang, with a nagkakaroon ako smile. malinis sa tinidor. Wala kasing malinis. Ito malinis. Ayan. Oh, O ito na. hawakan mo na lang. Eh gusto ko may ditinidor. Ito, may Wow, knife. meron pa tayong bread knife. Okay, I will do the honor. Oh. Yan. Talaga? Oh, takot ka lang kay Diego. Sarap. Mahanap. Pwede Gusto na ko yung lasa ng cream cheese sa loob. Tayo ay magkantahan. At kung tapos na ang awitan, tayo ay magkwentuhan. Alam mo, iba na talaga panahon ngayon. Bakit yan? Bakit naman? Nung panahon ng lolo ko, dati, Okay. 20 pesos lang ang pera niya sa bulsa. 20. O ngayon, 20. May isang dosenang itlog na siya. Ba? 20? Sa dosenang ito? Kalahating kilong bigas. May kalahating kilong bigas pa? Isang dosenang sardinas. Ba, may isa tagdidak! Tapos, meron pang kasamang mga shampoo at sabon Ang tingin ng lolo mo, 20 pesos itong araw na napagkasya? sa bulsa. Maganda pa yung panahon ng araw na yun. Oo. Eh, paano kaya yung lolo mo? Lolo mo ngayon. Ngayon hindi na pwede yun kasi Bakit may naman? mga CCTV na eh. At kung tapos na ang kwentuhan, tayo ay magkwentahan. Yan. Okay. Tuturuan ko naman kayo ngayon ng mga wikang Pilipino, Porky. Isa kang magaling na negosyante. Siyempre. Tandem kayo ni Jules Soriao. Yo. Ha? Dapat magaling ka rin sa bilnuran. Binluran. Ano yun? Ba, ano ba? Ano yan? Pagkatapos mong naliligo ka, Oo. pagkatapos magsabon, Oo. kailangan mong magbinluran. Yung magbabal na. Mali.
Bilnuran. Ano yun? Sa wikang Banyaga, English, arithmetic. Wow. Ano pala yun? At alam mo na ngayon ang bilnuran. Dapat alam mo na rin ang sipnayan. Alam ko yan. Ano naman yun? Tapos kung maglaba, babalo ka ng damit. Oh. Siyempre, sisipnayan mo siya para matuyo. Sinampa yun eh. Ba't sinampay? Wala ka nang tinamaan ha. Wala. Ano ba yung sipnayan? Sipnayan. Paliwanag mo. In English, Ano? mathematics. Mathematics! Dala ko Yung magaling. pala yun. Lusot. Lusok. Pero ako, di ka lulusok sa akin. Ano? Dahil pinahirapan mo kami doon sa binluran. Tsaka sa sipnayan. Eto, may gagamitin ako. Di subukan mo. Aalis ako. After ng linggo, pupunta ako ng Baguio. Dadali ko yung aking batlag. Batlag. Ano yun? Ano naman yung batlag? Hindi na naman batlag. Ano yan? Parang ano. May 4 na gulong. May gulong. 4. Anong tawag sa gulong? May manibela. Alam ko na yan. Ano? Batlag di sasakyan. Yan! Kotse! Ang galing mo, pare ko! Hindi, nilagyan mo nga ni Bella. Ilan ka namang ano yun. Batlag pala yun ha. Si Minyang, lambat na yan. Tayo ay maglusot na. Chef ba? Kain na kain. Wait lang. Oh, hello. Good morning. Hi, good morning, Chef. Welcome. Good morning. Wow, madaming dala si Chef. Dito tayo sa kusina. Ano ba meron ngayon? Ganda ng buhok ni Chef Bouncy, ah. Sir Ano ba yan? Buddy, we were going to prepare tuna a la king. Tuna ala king. Tama-tama, gutom na kami. Tuna na king pa. Tuna Saan na ka pa? king pa. Lakas din. Alam ko yan. Alam ko yan. Ano ba tawag yan? Bunong braso. Bunong braso. In English, arm wrestling. Arm wrestling. Alam nyo ba? Yan eh, hindi basta-basta nilalaro yan. Kailangan niya may preparasyon. Ha? Saka mga pampalakas. Pero alam ba kung saan nag-umpisa yan? Saan nag-originate yung Saan yan? arm wrestling na yan? Yung bunong braso? O naman, sa tundo. Hindi! Sa tundo ko napapanood yan. Mga ano natin, nung panahon pa ng Egyptian ano. Hindi ba Pinoy yan? Hindi! Galing sa Egypt yan. Sa Egypt ba yan? Noong 1991 nagkaroon ng parang national selection yung Philippines. Kasi way back, ginawa dito si Senator Webb. Nag-held siya ng competition sa Ultra. Lahat ng mga manlaro from different side ng Philippines. From Davao, from Cebu. So, Luzon, Visayas, and Mindanao nag-compete in one. Pagka naintindihan mo yung purpose ng arm wrestling, malalaman mo na hindi lang siya arms, pati core, chest. Pag nag-arm wrestling ka, kasama yung legs mo, yung body weight, yung back, every of the muscle works pag nag-arm wrestling ka. So ang arm wrestling kasi, just like any other sport, kailangan meron kang discipline, merong specific rules and regulations. Kaya nagkakaroon ng injury dun sa mga competition kasi ang iniisip nila, arm wrestling is for arms only. So ang nangyayari, kapag binaba nilang ganon, ito lang. Lumayo yung kamay mo, lumayo yung biceps mo, ang puwersa nasa humerus, nagkakaroon ng humeral fracture, o tinatawag na yung buto ay nag-snap. So pagbaba nila, kasi syempre, equaling strength naman lalaro, malayo, dito yung puwersa, pak! Snap. Okay, ganun na nangyari. Unlike, pagka yung kamay mo, close sa body mo, isang unit siya, tendency is, pag binaba mo, mababa yung katawan mo. Bababa din ako. Mababa rin siya. Hindi pwedeng gaganon ako, hindi pwede yun. Itong mga position na to, yung kaninang ginawa niya, this is dangerous position. Sa mata ng referee, let's stop. Usually, arm wrestling is more about
wrist strength. Kapag wala kang wrist, kahit na malakas yung bicep mo, bibigay ka. Pinaka-importante, kailangan pinakamalakas mo yung wrist mo. Yung goal ng arm wrestling is mapaghiwalay mo yung biceps dito, sa forearms. So para mapaghiwalay mo siya, kailangan mo siyang hilain. Kailangan mo siyang hilain. Arm wrestling is a pulling sports. Top roll naman. Top roll yung tatargetin mo yung mga daliri niya. Usually kapag mahina yung wrist niya, papadaanan mo yung mga daliri niya para mag-open up yung wrist niya. So in short, ano siya, pronation. Ang ginagamit mo yung pronator muscles mo dito. Pero habang ino-open up mo yung wrist niya, ino-open up mo rin yung bicep niya by pulling the opponent's arm. Second technique is hook. Second technique is hook. Ang hook naman is supination exercise. So kung yung top roll ay ginagamitan ng pronation, which is yung pronation dito ng muscles, ang hook is dito, tsaka yung side pressure. Then yung third technique natin is shoulder press. Ang shoulder press naman is using the triceps and the shoulders. Ang ginagawa dito is more on inside. Ang tawag dito inside pressure. Di naintindihan niyo na kung saan nag-originate at paanong gamitin yung lakas ng pagbubunong braso. Di basta-basta yan. Di basta-basta yan. Pero Bin, meron ako itatapat sa'yo. Ito kasing nakakalaban mo, medyo may edad na to. Mukhang na-agnas ka. Etong itatapat ko sa'yo, siga to ng Zelda 4. Zelda 4? Wow! Galing Marawi. Marawi, kasama mo? Boy! Andito, sandali. Mamaya ka na pumasok. May intro ka, Jade. Pasok na, boy! Siga ito, tandaan nyo. Mukha ng siga. Mukha siga ng Marawi. Kita mo na. Siga talaga. Siga nga. Yan si Boy Bomber Moran. Grabe to. Tignan natin kung kakayaanin mo yan. Nagubad na. Ano mo naman? Oo. Patilyang-patilya pa lang, talo kay PJ. Ninyong, tignan mo. Okay, 1, 2, 3, 5. Kita mo na. Nagkakamot pa. Kakamot lang. Kita mo. Di naniwala na kayo sa akin. Hindi mo lalabanan mo yung siga yan. Malakas nga. Grabe. Si Boy. Mangkakagaw ng lakas. Boy! Anong masasabi mo, Boy? Tito, wala na ba? Sila yun? Sino mga agaw eh? Wala na? Tapos naman pa? Boy! Ano nangyari sa'yo, Boy? Boy! Boy! Ay, naku! Wala pa lang kwenta rito. Kala ko naman, malakas-lakas kayo. Na-inlove si PJ, Boy! Basta ako! Nagkwenta! Boy! Mother! Sige, Boy! Halina aking irang, tayo ay magkanta. Uy! We have a visitor! Sino kaya to? Oh, si Doc pala to! Oy, Doc! Hello, Doc! Morning, Doc! Uy, si Doc! Welcome na! Long time no see kay Doc, ha? Upo po kayo, Doc! Where? Kahit saan niyo po, gusto niyo dito na lang or dyan? Sa po comfortable? Sige, dito na lang sir sa sofa para magkakatabi tayo. Okay. Sakto. Oo, sakto ang pagbisita sa atin ni Doc. Kasi di ba the Pero other ka na naman day, tatanong. hindi pinag-uusapan kasi namin, Doc, the other day. Well, alam naman po natin lahat yung nangyayari ngayon sa Marawi City. Right. So hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung ating martial law doon sa area. And of course, marami tayong mga kababayan ang affected, no? Right, So, syempre, isa sa mga concerns natin doon, paano yung mga civilians? Paano nila tinitake yun? Kasi I'm sure affected sila hindi lang physically, emotionally, di ba? So, paano po ba ang tamang atake sa kanila, tamang debriefing sa kanila? Ano ba sa tingin nyo, Doc?
Yung tinatawag na debriefing, ginagawa naman ng gobyerno yan. Oo, actually, they would send a lot of volunteers. They would send a lot of support for them. The way I see it, merong dalawang component yung kanilang debriefing, no? Or rehabilitation recovery process. Hindi lang sa mga bata, pati rin sa mga adults. One component is what they do right now, yung developmental component. That is the external resources support na meron sila. They provide food, they provide relocation, yung support nila sa social system, yung kanilang education ng mga bata, and so on. Yun yung external support na tinatawag, developmental. That's one component. The other component has to do with internal support. This is the curative component na tinatawag, na medyo kulang tayo kasi kulang naman talaga yung mga equipped counselors, equipped mental health professionals na pumupunta doon. Right? So, pag sinabing curative component, something to do with dealing with the trauma wound na meron yung mga bata, yung mga feelings nila, yung mga problema nila about what happened to them. That's a very deep trauma wound. Na hindi lang yung mga adults, pati yung mga bata, sila yung pinaka-super special na malalim ang sugat nila. Doc, kasi I've always wondered nga kung ano nga talaga yung ginagawa dun sa stress debriefing. And you've mentioned na nga may internal, may external. Dun sa internal, yan yung usually talaga nagsasalita yung mga victims, ano, di ba po? Tulad ng nabanggit nyo. Pero I was wondering also, gaano po ba katagal itong stress debriefing that you can say, oh, this person, this victim has already moved on, di ba, from the incident that happened? Well, this type of traumatization, medyo long-lasting ang epekto niya. Long-term ang epekto niya. That's why you cannot reasonably expect na yung mga pinapadalang mga mental health treatment counselors doon and so on, just with one sitting in a short period of time, you would already expect na pwede na sila. Magaling na. Oo, magaling na. So it's a continuous process. Depende sa lalim kasi ng sugat na ano nila, na ano. Now, dahil kulang tayo, most of the time, ginagawa na lang nila en masse in terms of treatment. Like, papadrawing nila yung mga bata, merong some kind of creative arrangement for play. In some circles, may theater. Theater play na kung saan the actors and the actresses can act out certain episodes, certain incidences, whereby they can teach the children and the adults how to deal with the trauma. Pero I was wondering po, Doc, kasi kung sinasabi niyo po na parang there are parang workshops, ano yung drawings and etc. and stuff like that, hindi po ba yung parang ang nagagawa nun, nalilihis lang yung atensyon ng mga biktima doon sa mismong nangyari sa kanila? Isn't it also parang better na parang i-confront nila what really happened to them? Right, oo. Dahil nga medyo kulang nga tayo, kasi yung mga professionals, yung mga social workers na pumupunta doon to deal with this curative component ng kanilang rehabilitation, kulang talaga eh. That's why one way of addressing it would be to equip some group of intermediaries or surrogates na kung saan sila yung pwedeng pumalit sa professionals, like yung mga mothers, they can be equipped to deal with their children. To directly address yung mga issues nila so that they can provide some kind of a therapeutic space for the children, for example, to talk about their problems and express their emotions. Now, yung tinatawag na drawing, play therapy, creative therapy, isang window yon. Yes. And then after that, kung ma-equip yung mga mothers, for example, na ito ay makita nila yung mga dinrawing ng mga bata, pag na-equip sila, that's the time that they can directly express their... Actually, dun sa drawing, minsan makikita mo rin yung totoong nilalaman ng puso nila. Parang interpretation of reality kasi nila yun. That's right, oo. Doc, I just wanna ask, kasi you mentioned, no, na talagang kulang tayo ng, kumbaga, equipped na mga experts para tulungan, mga counselors, tulungan yung ating mga kababayan. May mga gawa ba yung mga ordinary people, like, sabihin natin tayo, to help them emotionally, or
dun sa proseso po nung pagtanggap nila or pag-overcome nila sa trauma. Can we do something about this? Yes, I think we can provide social support. It's one way. Of course, yung family community cohesion, importante yon para sila ay magkaroon ng contribution dun sa ano. So usually sa Marawi, they need some resources from the outside. Kasi from within their community, medyo magkakaroon tayo ng problema. So pwedeng i-divide siguro into two categories. One would be specialized, na pwedeng i-handle yung mga severe cases, yung mga nagbe-breakdown na, yung mga medyo naiiba na yung problema sa sarili, and so on. Specialized yun, they have to be referred to a specialized professional. Yes, kailangan yung talaga. non-specialized, ito pwedeng i-cover ng mga volunteers, pwede natin i-comfort. mga citizens, oo. I think for some instance, they can be comforted. di ba for some instance, Doc, talagang nag-work yung gano'n dun sa mga volunteers. Kasi mas nagiging open yung mga victims unlike doon sa, let's say, mga professionals, yung mga equipped nga with yung tools na pag-debriefing. Kasi parang there's wall pa rin between them. Kasi sabi nila na parang, I don't trust you yet. Yes. Diba? That's why I don't want to open. Unlike doon sa mga volunteers, yung sinasabi ni Monica na it works for them sometimes. Lalo na kung close relative or someone they know talaga, di ba? Oo. Sa context ng Marawi, they have a culture there. Specific culture. Specific community. Yes. Meron silang context doon. That's why ang medyo problematic sa mga mental health professionals, they would impose their language instead of speaking the heart language of the community there. And they would usually have these labels and so on na medyo negative and stigmatizing, especially among people na medyo nandun. That's why kailangan din magkaroon ng konting adjustment yung mga specialized sector na kung saan pumupunta sila doon, all the workers there, na malaman nila na when they provide treatment, it should be in the context of who they are, yung mga tao doon, and also in their language, not in the language of the professional. Kaya yun siguro yung sinasabi mo, Angel, na medyo problematic tayo. Hindi sila ganun siguro ka-comfortable. Kaya may distance. Yes. Anyway, Doc, maraming salamat sa pagdaan mo dito sa bahay. Kasi ang dami naman naming nalaman ni Angel, no? Kasi napaka-sensitibo talagang usapin nito. And of course, kahit tayo dito sa Metro Manila, sabihin natin malayo tayo, the mere fact na ipakita nga lang natin yung ating suporta sa kanila, I think it will make a big difference po. Lalo na dun sa mga apektado. Prayers as well, di ba? Big impact. Right. Thank you po, Doc. Okay. Thank you so much. Thank you, Doc. Balik po kayo. Sige po. Ilalim ng kama niya. Ayun, happy birthday po sa nanay ni Miss Beth Santiago. Happy birthday po, nanay. At siyempre nga, katulad na pinag-uusapan namin siya kanina, nako, ngayong linggo ito magkakaroon po ng pagtaas sa presyo po ng ating mga petrolyo. Nako, kayo magpapultak na. Samantalahin nyo itong araw nito bukas sigurado mga kasambahay, tataas ang presyo ng ating mga petrolyo. Magkano, Diesel, 60 to 70. 60 to 70. Ang gasolina, 30 to 40. Ang kerosene naman, 50 to 60 per liter. Naku, mga kasambahay yung ating kasi sinasabi. Kasi daw masyado nang matagal, apat na sunod-sunod na bumaba. Para bang sabi, sumusobra na kayo. Lahat ng tumataas, bumababa. Lahat ng bumababa, tumataas. Pwede pa ulit bumaba. Ano yan, Pro George? Spinning wheel. What goes up must come down. Ayun. Spinning wheel. Ang ating Pangulo nagbabala sa mga kontra ng kontra dyan sa Marcelo. Baka naglabas ng baril. Babarilin kayo. Anong baril ang nilabas mo? Mahaba? Mahaba? Babarilin na kayo ng ating Pangulo dyan. Mga 50 caliber yun. Hintayin natin. Siyempre yung mga kritiko, lalo na naman nag-criticize yung mga ito. Sabihin nila, tingnan mo nga, ano yan pagsasamantala sa Marcelo, mamamaril. Ang inilabas mo niya, Prof. George, yung made in China? Baka ma-made in China kayo. Binigyan siya ng Chinese ambassador. Hindi, pero alam nyo, hintayin na po natin kung ano yung desisyon po ng ating Supreme Court ngayong linggong ito. Saka sana naman, maglalabas na kaya? Korte Suprema yan Correct. Palagi ko ilalabas nila. Tomorrow. Ilalabas nila bago man lang mag 60-day period ng Marcelo. Otherwise, both in academic na. So isa sa mga asahan natin yung tomorrow kasi may unbank bukas. Bukas hanggang Miyerkules siguro para naman medyo bigyan natin ng mas mahabang panahon ng ating hudikatura. At siyempre, pagtatalakayan po namin yan ng mas malawak mamaya at mas malalim.
Rig? May bisita. Kulit ni Monica eh. Sino po sila? Ay! Hello! Ay, sir! Uy, Susan pala yan. Hi, sir! Good morning, bye! Hello po. Yes! Okay naman ang Upo po tayo. Si Ma'am Rosel Ray. Of course. Of course, iba remember. And of course, si Sir Eric Navarro. Hello, Sir Eric. Hello, Miss Rosel. Invite mo ulit kami dito. Yes, of course. Always, diba? Yes. Si Dito Ma'am ba kami? Rosel namin, cybersecurity consultant. Oo. Tapos si Sir naman, IT expert din. Oo. Alam mo kasi, di ba, recently, sabi mo na usong-uso, nag-start yan dun sa medyo maingay na nangyari dun sa mga bangko. Although sinabi hindi siya hacking. Pero syempre, medyo may mga tao na natakot for their accounts, di ba? Sa kanilang mga inaalagaan ng mga accounts sa internet. So, yun po yung sana gusto namin i-discuss. Kasi kahit sino pwedeng maapektuhan yung mga hackers na yan eh. So, ano po ba ang mga pwede naming gawin to avoid this? Ayun. Well, of course, ito naman under investigation pa yung nangyari doon. Ano? So, hindi talaga natin alam kung may hacking talaga or this is a part of internal error. Ngayon, tayo sa mga users, ang mga kailangan natin syempre gawin, maging extra cautious tayo para maging mas maingat tayo ngayon dahil ang dami nang pwedeng mangyari online. That's so, right. syempre, ang mga nandyan, ano ba yung mga factors na pwedeng makapag-endanger ng ating mga accounts? So, pwede natin, unang-una, mga safety measures pala na pwede nating i-practice yung password na naman. Diba? So, ba nga ulit ka How often do you need to change your password? Gano'n ba kayo katagal na? Tagal na kasi. May taon na po. Years. Meron Sana kami- every month man lang or every other month kung sobra talaga tayong busy, no? Parang kailangan nating palitan. And then may mga rules tayo, sir, 'di ba, sa password. Sabi daw nila kung kung ilang beses mo daw pinapalitan ng toothbrush mo, dapat ganun din daw pagpalitan. Tama, ma'am. Pwede, Tama. pwede. Even in the company, meron tayong tinatawag na 3 months. 3 months. Opo. 3 Kailangan months palitan rule. mo yung password mo. Meron tayong tinatawag na alphanumeric combinations, uppercase, lowercase. And at least 8 characters yung minimum requirement. Kaya na kasi minsan like, ako, example, medyo forgetful na ako, diba? So parang minsan it's hard for me, o yan, kay Monica, it's hard for us to memorize pa yung alphanumeric, tapos may different characters pa. 8 pa, diba? So, Ang solution paano dyan, kaya? ma'am, ganito ang gawin mo. Dahil ang dami-dami mong accounts, so ang hirap i-memorize. So lahat ng siguro tao ginagawa nila, similar password with multiple accounts. So ang solution Ako, dyan, ganun din. yun, aminado lahat tayo doon. So para one time na lang, diba? Pero ito yung nakikita ko isang simpleng solution. Kahit i-post mo siguro yung password mo kahit saan, pero lagyan mo pa rin ng encryption way. For example, ang password mo ay I love you. Pero alphanumeric combinations yun. Papalitan mo yung O sa 0, ganon. Pero dadagdagan mo pa rin. Parang meron ka pa rin encryption method. Hindi lang exactly sinulat mo. For example, I love you yung password mo. Then, yun na yung password mo. So kung may makakita man doon, alam nila na yung password mo. Solution mo, dagdagan mo pa. Sa alam mo na yun yung dinagdag mo. Yun yung cipher mo. So kahit na mabasa nila yon, i-type nila yung password na yon, hindi gumagana. Kasi hindi yun yung totoong password mo. Tsaka siguro, kung pipili ka ng password, yung hindi masyadong ma-identify Wag yung birthday sa'yo. mo. Hindi mo ganun birthday mo. Wala sa pangalan dictionary. ng Anak mo, Yun. diba? Opo, tama, ma'am. Minsan middle name kaya na rin i-decipher ng mga hackers, diba? So, kasi to think, diba, ma'am, kung ang mismong Comelec website, yung nakaraan na hack, what more pa naman yung account mo, personal accounts mo na wala namang mga security talaga. So, it's really hard. Ano pa po yung mga mabibigyan yung tips for us? Actually, ang tinatarget kasi ng mga hackers, black hat hackers, kasi may white hat. Yes, may gray oo, hat. mga ethical hackers. Yung mga medical companies. How come po? Kasi po, nandun lahat yung mga personal information eh. Ah, yes. Kaya, recently, yung ransomware sa London, nangyari yung hacking. Kasi, hinak nila yung institution na yan, hospital, kasi nandun yung mga information na very crucial to a particular individual. So, dapat pinoprotektahan yun. Yun yung isa na dapat intindihin natin, yung protection, hindi lang po with the user, dapat yung company na rin.
i-train dapat yung mga users doon, yung mga IT guys nila, dapat, if possible, they must be certified. Yun yung requirement. They should be globally recognized as well. Oo, kasi yes. Sige po, go ahead po. Oh, kasi ngayon, whether tayo, mga ordinary users, no, and even if nagtatrabaho ka sa isang company, so kailangan talaga ngayon, talagang secured, yung security concern, major concern na siya. Hindi na siya yung dati, hayaan mo lang, password lang yan, etc. Ngayon hindi na. Parang we have to be extra cautious nga dun sa mga nangyayari sa paligid natin, especially na naka-online tayo lagi. Kasi ang laking effect sa individual and even sa company. So, meron dyang identity theft. Isa sa mga kailangan din natin, halimbawa, meron tayong mga FB accounts and usually lahat tayo halos meron, di ba? One time, may nabasa ako doon na parang nahuli siya ng MMDA, so pinost niya yung kanyang ticket. And yung ticket na yun, nandun yung address niya, complete name, driver's license, everything about him doon sa, in particular to driver's license. So, yun, subject na yun. Baka pwedeng may makakuha na isang hacker, di ba, nung information na yun, magamit. Identity theft gamitin and mag-salary loan using that. I mean, yung identity. And I read one time nga sa isang dyaryo na sabi niya, parang nagkautang siya 700,000 without him knowing. Well, ang last na natandaan niya, nag-post siya ng PRC ID number niya or PRC ID niya doon. So, yun, nangutang sa bangko, nagka-salary loan. So, parang nagulat na lang itong talagang may-ari ng account na yun na wala naman akong utang paano nagkaroon yung pala? It's because of the identity theft. So, parang ingatan din natin yung pagpo-post ng mga personal things online. So, it's a lesson learned na rin because may mga notion kasi na, ay, hindi naman ako mayaman, I don't have money sa bank account ko that much, so hindi ko na kailangan mag-ingat. But then again, pwede namang mangyari sa'yo through identity theft. Oo, identity theft. At the same time, kahit na sabihin natin, okay, wala naman critical sa akin Yes, I mean, itong machine na to, hindi. I'm not known to the society. Parang pero minsan, pwedeng gamitin kasi itong terminal na ginagamit mo, meaning yung computer na ginagamit mo as an access point to do something illegal. So hindi ka aware. Pero yun nga, again, extra security, update yung mga OS natin, update yung ating mga, yung i-patch kung ano man yung mga, kailangan meron tayong antivirus na laging updated. Diba, sir? License antivirus. Wag po yung free. Saka kung may wifi tayo sa bahay, pagka hindi natin ginagamit at matutulog na, patayin po natin. Kasi parang puro ako yung check-check sa guilty. Kasi while you're sleeping, they are awake, yung mga hackers na yan. Tsaka if I may add, kasi tayo minsan, di ba, may mga nagpa-pop up minsan na mga windows habang tayo gumagamit na internet. Minsan mag-iingat tayo sa basta pag-click na lang ng, minsan kahit sa email natin, di ba, yung mga email, mga messages na hindi mo kilala kung sino. Hindi mo alam actually is baka gateway para ma-hack yung account. Ito po yung problema kasi isa pa. Yung mga hackers na yan, gumagawa ng website din na it looks like legitimate. Talagang nagbuhos ng oras. Pag nag-research ka, akala mo totoo sila. Pero one last question po for both of you po. Like for example, I have a company and I want my system to be protected. Ano po gagawin ko as a cyber security consultant and an IT expert? Unang-una, syempre, training sa lahat ng mga users. So, end users natin, kasi sila yung weakest link na tinatawag sa organization. No matter how good your infrastructure is, no matter how secured, kung ang ating mga tao ay hindi well-trained. Kasi kailangan kapag may trained sila, alam nila na, critical pala to. Ito palang maliliit na pag-post ko ng password. Very important pala ito na dapat pala secured. So, kailangan from the rank and file up to the highest level ng IT nyo or even the management, dapat well-trained pagdating sa cybersecurity or information technology na security side. May mga training centers na gumagawa nun, may mga short courses lang naman. At the same time, parang may mga certifications na ina-undergo ang mga IT managers to make sure that alam nila yung ginagawa nila, alam nila paano talaga protektahan kasi the black hats are out there. Yes. Internet naman talaga and technology is ever evolving. So once in a while, you have to really update yourself then.
through training, Yes. through mga measures na pwede nating gawin, security Saka, measures. Think like journalist na rin. So kung may mga fake news na yan, verify, call them. Kasi kung maniniwala ka basta-basta, it's very dangerous, lalo na kung family mo na involved. Sa gumawa ka ng account mo exclusively para sa family mo, para sa opisina, or even your phones. Kung meron kayong mga phone numbers, for companies lang, for personal use. Kasi kung paghahaluin mo yan, yun yung danger. Hindi mo alam kung sino na yung kausap mo, ganyan. Ms. Rosel and Sir Eric, thank you so much sa pag-share nyo ng inyong mga tips. Pero gusto ko sanang yayain muna kayo dito sa computer. Papaturo ko paano gumawa ng mahusay na password. Kailangan ko natin magpalit. Hi, good morning po. Good morning. Hi mga manong. Wow! Ano ho yung inihiwa ninyo? Ano ho yan? Ito, pork chop, pigi. Magkano ba ang pork chop ngayon? Yung aking paboritong pork chop? 240 po ang binili. Pero dati, magkano ang benta nyo? 200. 200? Ah, talaga? Tapos, ano pa ba? Liempo. May liempo ba tayo dyan? Liempo. Liempo, ayan. Magkano naman ang liempo ngayon? Mas mataas ang liempo, 250. Ah, liempo ngayon, 250. Eh, dati? 220. Ah, 220. Mga 30 pesos din ang tinaasan. No, kailan pa nagtaas yun? Itong buwan lang. Ano itong buwan lang? Kasi maulan, ganun ba? Ano pa ba kailangan ko? Spare ribs. May spare ribs ba tayo? Meron. Saan ba? Dito. Sa inyo din ba to? Sa inyo din? Spare ribs. Magkano ba ang spare ribs ngayon? 180. Dati magkano ba ito? 150. 150 pesos. Ano pa ba kailangan ko? Spare ribs, pige. May pige ba tayo? Ay, ito. Kapresyo rin ng laman, 240. Ah, pige yan. Pige ito, 240 din. Eh, dati, magkano ang benta? 200. Ano pa ba kailangan ko? Meron ba ako na-miss out dyan? Meron ba tayo na-miss out? Kasim, kapresyo din ng pige yan. Parehas nila ng pige. 240. Ah, 240. Dati magkano ba yung ano? 220. Ah, 220. Ah, okay. Pero ngayong ano ba, ngayong July, natataas pa ba yung presyo nyo o ganun pa din? Ganun pa lang siguro yun. Sa kung bago mag-December yan, tataas. Sino ba ang nagde-decide kapag tataas? Depende. Depende ano kung ano yung... Magkano kung sa pigiri, kapag tumaas doon, tataas din. Pigiri, oo, syempre, kailangan mag-meet yung demand. Numbers, Sige po, tingnan po Magpaturo ka natin. dyan, Monica. Sige po. Yun. Para matuto ka. Yung mga may HTTPS. Ano po yun? Yun. Ibig sabihin, secured yung site mo. Pag may, ito? HTTPS. Ay, ganun? Oh, yung may lock, pag may lock yung website, ibig sabihin encrypted yung mga downloads, uploads mo. Punta nga tayo So, sa Google. example, Facebook. Facebook.com, pwede mong tingnan kung may HTTPS yon. Yung URL. Ayan, meron. Yan. So may lock, That- ibig sabihin, transaction is secured. At saka ito yung sinasabi yung lock. Yes. Yan ba yun? So, be careful. About nag-online transaction ka sa isang bangko, akala mo yun na yung site. Make sure that it has at least that HTTPS. Ganun pala Para yun. lang makita natin. Kasi registered yan as a secured website. Kapag may ganito. So, isa ito sa mga telltale signs. no? Yes. Oo. Saka iwasan natin yung oversharing. Kasi pag shinare mo lahat yung about you, that's the way hackers would invade your privacy. Buti na lang, meron tayong tinatawag na Republic Act 10175, the Anti-Cybercrime Law. So it Yes. protects us from this invasion. And meron na rin tayong tinatawag na cyber cops. So they focus on mitigating and they are also being trained. Nagkakandak din sila ng mga penetration testings, vulnerability testings sa mga companies as well as their internal networks. Yan. Sa company namin, meron kaming training on cybersecurity. So, for those who are interested sa mga diploma course or yung mga cybersecurity talaga, the core topics, pwede silang pumunta doon and magpa-train talaga. They can send their either employees or the IT people, IT managers, para magkaroon ng proper training. Yes. Kasi there's proper training at the same time may mga certification yan na international standard. So, I think that would help a company or an organization to really secure their site at least yung kakayanan ng isang company ma-maximize in securing their networks. Yun. That's the importance. You need to, of course, educate yourself. Not only you, but of course your friends, your family. Kasi kung ikaw secure ka, pero yung family mo naman ay vulnerable, risk pa rin yun. Oo. Normally, gaano katagal yung buong course na yan? Would it take how many months po?
For the professionals, may mga 5-day course lang. Parang mabilis bootcamp lang. lang yan. Okay. Mabilisan. After, on the 5th day, mag-exam siya for international exam and then pwede na niyang ma-implement sa offices nila. Pero meron din naman kami na parang mga 2-year program. And yung 2-year program, once a week lang magmi-meet. Kasi if you're busy ka, talaga may trabaho ka, pwede kang once a week lang mag-training. And then, parang bootcamp na rin siya kasi squeezed in sa isang araw yung mga pag-aaralan. For 2 years, you have to pass an international exam bago makagraduate. And we are working with our accreditation para magkaroon ng bachelor's degree in information system, which is nakatrack talaga siya sa cybersecurity kasi in the Philippines wala pa talagang cybersecurity course, di ba? Parang more on IT, more on computer science. But this one, pinaprocess namin is the cybersecurity degree para falling under Bachelor of Science in Information System. So, antayin natin yon kasi talagang yon at least mas mapapalawak pa yung knowledge, yung kaalaman, yung training, yung education side pagdating sa security. Thank you, Thank you. Salamat sa pag-invite. Salamat po, Mr. Sen, Sir Eric. Iniisip na kami ni Angela ng passport. Kailan ka huli nagpalit? Magpalit na po kayo. Hindi ko na maalala eh. Thank you po. Bye. Thank you. Halina, halina, tayo ay magkantahan. At kung tapos na ang awitan, tayo ay magkwentuhan. Alam mo ba, Porky? Ano yun? Nayam pa lang si Ate She. Si Ate She. Nung nag-aaral pa siya ng college. Medyo matagal na panahon na yun. Matagal na panahon na yun. Di pa sila magkakalala ni Diyos Oriol? Ang kinuha niyang kurso ay Haynayan. Haynayan. Kaya pala. Haynayan. Kaya pala hayahay na, no? Ganun ba yun? Oo, Haynayan. Ano ba yun? Hindi nyo alam ang Haynayan? Hindi ko alam. Tagalog. In English, biology. Biology pala course ni Ate She. Kaya pala. Kaya pala. Yan. Pero kung Ano? Tawa ka ng tawa dyan. Bulol eh. Alam mo, parang doktor din pala yan si Ate She. Oo, parang doktor talaga yan. Pasyente na si Jun Suri. Kaya nga, si Jun, lumaki. Pero kung ako siguro ang mag-aaral ng Haynayan, ang kukunin ko, ang gusto ko, ay Dalub Hayupan. Ano ko na yan, English? Mukhang may pinatatamaan ka. Meron. May pinatatamaan. Sabihin ng Dalub Hayupan? Pigiri! Alam mo, Porky, hindi natin pinag-uusapan ngayon ng pamilya mo, ha? Dalub Hayupan nila eh. Ikaw na, nakarinig ka na hayupan, pigiri agad. Ang Dalub Hayupan ay zoology. Pag-aaral ng mga hayop. Parang dalub hasa sa kahayupan. Ay, kahayupan. Parang ganun na rin ata. Dalub Hayupan. Sa mga hayop. Zoology. Zoology. Ako, may sasabihin ako sa'yo. Ginamit mo yung dalub hayupan. Meron ka na naman. Oo. Sige nga. Ano naman sa English, yung dalub sakahan. Sakahan? Parang katunog na. Dalub, sakahan? Oo. Parang ando doon na yung sagot. Oo, ando doon na yung sagot. Sakahan, di. Dapat gumagala sa iyo yung ano mo. Alam ko na yan. Primary. No! Hindi yun. JPJ, baka alam. Gising ba yan? Oo, gising yan. Tama siya! Tama siya! Agriculture! Halina, halina, tayo ay magkanta. At kung tapos na ang awitan, tayo ay magkwentuhan. Alam mo, Monica, iba talaga Pinoy. Maniniwala ka doon? Oo naman. Dami kayo magagaling na Pinoy. In all aspects, iba-iba. Meron tayong natututunan along the way na, gawang Pinoy pala to. Diba? Ano pala to? Galing Pilipinas pala to. Marami kayang ganyan. Mga akala mo, napakamahal sa ibang bansa. Only to find out, sa Philippines pala ginawa. Diba? Oo, kasi ngayon ko lang, kaya ko yan na nasabi sa'yo, Monica. Ngayon ko lang kasi nalaman na since nung 1958 pala, may pagawaan na ng baril dito sa Pilipinas. It's interesting kasi na-interview nga ni Kuya, nakausap ni Kuya na dito nga sa Pilipinas, yung may legitimate business, isa itong legitimate business, yung paggawaan ng baril. Tsaka very interesting nga, dahil nakausap ito ni
ni Kuya, malalaman natin na ito pala may mga baril na may gawa dito sa Pilipinas. Diba? Nabilib ka ba? Ako nabilib ako. Tingnan mo nga yung pictures, baka may pinost si Kuya. Pakita ko sa'yo yung interview. Tingnan. Para bigyang liwanag po sa atin ng iba't ibang mga bagay na may kinalaman sa atin hong ginagawa dito sa Pilipinas pagdating sa bala, baril at iba't ibang mga bagay na may kinalaman dito, makakasama po natin ang institusyon dito po sa Pilipinas pagdating sa paggawa ng baril at paggawa ng bala. Ang akin hong tinutukoy ay walang iba kung hindi ang presidente at CEO ng Arms Corps. Ito ho ang isa sa pinakamalalaking dealer ng baril dito sa ating bansa. Si Ginoong Martin Tuason. Martin, welcome to the program. Thank you very much, Dana. Well, I'm looking forward to hearing you speak in Filipino because you are a Filipino, your roots are from the Philippines, your parents are originally from Marikina. Is that correct? My father's family is originally from Marikina. But your father is a pure Filipino. Filipino, Spanish, Portuguese. You know, are we really pure Filipinos? I mean, everybody's mix of everything nowadays. That's true, that's true, that's true. But how did you start with this kind of business? Well, my grandfather used to be an avid hunter, sports enthusiast, and he would shop in a store called Squires Bingham, the Sportsman's Warehouse. Okay. And Sportsman's headquarters, I apologize. And one day he says, yeah, I want to go into the gun business. So this is your grandfather? Yeah. So this is not your great, or this is just your grandfather? Just grandfather. My great-great-grandfather, those guys, they were real estate, you know, they owned land. Okay. And sold it whenever they wanted a little extra money. My grandfather, on the other hand, wanted to do something aside from real estate. And saw an opportunity with a store, and 3 weeks before the Japanese invaded, he signed the deal because he insisted the Japanese were never going to invade because the Americans had their bases and all of that. Of course, 3 weeks later, Pearl Harbor, confiscation of all the guns, you know, almost shutting down the store, and you know, some troubling times until after the war. And it took a few years for my grandfather to recover, for our business to start booming again. And then my grandfather said, well, I want to make something. What should we make? And the most profitable department was guns. Okay. So in one of the properties in Marikina, in Santa Mesa Heights, he built a small factory, and literally a backyard operation. All right. We became license number 1 in the Philippines to manufacture. But did he actually start doing it legally, or yeah, license number 1. Okay. License number 1. All right. By the Philippine Constabulary. All right. Very legal. We are 100% above board company. Okay. Sometimes can be an hindrance. That's true. That's true. You know, we're in the Philippines, right? Okay. But no, we have done everything legally, above board from day one. My grandfather had a lot of integrity and a lot of honor. He never believed in any of those backyard, you know, type of things. He went and got a license, invested in some machinery. But was that from the very beginning guns, or you started with like ammunition? Which came first? Guns. Guns. But then he needed ammo to go along with it, right? That's right. Then we moved here to our current facility in 1958, and we're in the same 9 hectares here that we've been in since 1958. So this started way back in 1958? Well, 41 for the store, 52 for the license to manufacture, and we started building guns. And this factory itself is 1958. All right. What was the first gun that you manufactured under your grandfather? Yes, under Squires Bingham Manufacturing, we manufactured the a 22 bolt-action rifle that we copied from Remington at the time. Okay. I think it was the it was a rifle. Yes. All right. Remington model. That's 50, caliber what? 22 rimfire. 22. Yes. All right. You know, I guess it was a popular model at the time. I've actually never seen one. And that was used for hunting, or plinking, shooting small birds, small animals at the time. And then we got into the ammunition side of making
making the ammo for the guns. Do you still have that kind of model? No, you haven't way seen before one? my time. No, I've never even seen one. All right. I think they changed the model in the late 1950s to the Model 20, which is still in existence today, and that's the gun that I know. It did not come to you to like come up with something like that where you started creating all of these guns? Well, I've started creating guns later on. On my level, for sure. My dad, at his level, he did the 22 rifles, shotguns, revolvers. He started the 1911 project. You know, the 45. Most of your shooters will know that, you know, the reference of 45 here. Yes. The 1911 pistol invented by John Moses Browning. We developed it in the late 1980s and came out with it in 1994. And I believe that you're one of the largest distributors of 1911, right? No, we are the largest manufacturer of 1911s in the world. All right, and you still are. Yeah, we still are. We could continuously expand. We continuously look for different ways of innovating that product and coming up with like our own calibers that were never in existence for that gun and adapting it to that platform. We call it the TCM, which we trademarked and developed the 1911s and other handguns and rifles with that So all in all, how many kinds of guns were you able to come up with the manufacturing company you have here? We have over 100 different variants and models of firearms coming out of our production facilities. And that's including the long one and the short ones? And Pretty much everything, yes. I like to think on the 1911, I think we have 72 different variants right now. And so I like to think of us as the Baskin Robbins of 1911. So there's a flavor for everybody. So until now, that's still your carrier? Yes, that's our mainstay on the firearms, yes. But what we are is a much larger ammunition company than we are firearms. We're almost doing 400 million rounds a year at this current stage, and we're looking at getting to 500 million rounds per year by the end of 2017. And beyond that, we're looking at the billions of rounds. So majority of the ammunition that is being used by our PNP and AFP is being supplied by your company? A lot of it is now. We've been winning a lot of the bids. We have a bidding process in the Philippines and bidding laws. But as of the moment, how many percent? So all I can tell you, since January, we've won almost every bid for components or loaded ammunition. In fact, I just got notification that there's another bid coming out for the arsenal for components for them to load. And so we're going to join that. We're going to join that bid as well to supply our bullets so that they can load ammunition for the AFP. So either way, even lead wire, because we are large lead wire producers here for our own ammo needs, we provide lead wire to the arsenal. So even if it's not the fully made bullet, it might just be our lead inside there. All right. But what other countries do you supply? We supply 64 countries right now. Not all military, a lot of it's commercial. But we do supply the Royal Thai Navy, Royal Thai Army on their excess procurement for the year. They have their own arsenal, but their requirements are much larger than their arsenal can produce, so they put it out to bid too. We've won several of those. The Thai police, we've won that several times. Most of it are ammunition? Yeah, most of it's ammunition. On the gun side, the 1911 is a nostalgic piece that the U.S. military switched to Beretta in 1985, and but then most recently the U.S. Marines 4 years ago readopted the 1911 again. So I guess there's potential for military use, but law enforcement has a tendency to like the 9mm round. And so that took away the 1911 from that realm of law enforcement. Is there any country that actually uses your gun as their official gun for law enforcers? No, not yet. One day. All right. We're coming out with some new models. We are a sporting arms company, so most of what we look for is commercial business, end users like the average everyday Joe, exporting it out to markets that will allow handguns or our rifles to markets that will allow rifles. In the last 4 years, one of our directions we've been heading in is the military and law enforcement side. The easiest to get into it was the ammunition because we were already making law enforcement and military rounds. So that was the easiest market to get into. Now we're working on different models of firearms. We'll be developing an M4, M16 type
so that we can join military bids for that. We're developing police-type pistols in the United States at our factory in the United States that we specifically put up just to produce a police-type pistol. And we're also working joint venture with other people for other handguns that would fit different classifications and police bids. We want to have every product that we can join in for law enforcement or military. What is the counterpart of the official 9mm that PNP is using now in your company? So we have a joint venture with an Italian company called Tanfoglio. We're the licensed manufacturer for Tanfoglio in Southeast Asia. We can produce some of the parts already here. We produce the barrel for our TCM Tanfoglio pistol. We buy the frame and slide and then produce the barrel. But I can easily make a 9mm barrel for the Tanfoglio the same as I do the TCM. It's the same technology, same fixtures, everything, except for the chamber and rifling. I'd say that would be the equivalent as far as weight, polymer, number of rounds in the gun, and it's very reliable. It's been used in police forces around the world. Oh, di ba? Ang galing! Nakakabilib. Gawang Pinoy yan, Pinoy. Marami pa yan, Marami pa yung mga interesting stories about baril. Oo nga. Kaso nagugutom na ako. Gutom ka ba? Ano si Diego sakto. Naka-ready na. Tapos sa breakfast. Galing ng segue, How creative. Gugutom ka. Gugutom ka. Yes. Ikaw walang problema. Ito, kakain ka? Teka, anong iluluto nyo? Huwag ka na magtanong, Kakainin mo, Gulay yan. Sige. Okay lang. Sige. Bell pepper. Bell pepper. Ay, hindi. Sinabi ko kain lang ako. Yung gitna. Yung gitna kakainin mo. Alamin natin kung ano yung gitna. Alamin natin kung ano yung gitna. Yes. Bell pepper. Ano nga ba ang gitna, Chef? So yung sa recipe natin this will be isa tuna bell alaki. Tuna bell alaki. Tuna bell alaki. So it's tuna. Interesting. Bell pepper shell tapos sinaf mo ng tuna. Yes. Okay, ano yung ingredients natin? So yung sa ating for the ingredients, we prepare the butter, onion, garlic, then the tuna, mushroom, and green peas, sliced bell pepper, then cream. We also have what we call this milk, and then patis for some so yung milk ihahalo mo rin sa tuna? Yes. Okay. Isusutayin lang natin siya. Teka lang. Ituro mo nga sa akin to, Chef. Okay, game. So, balik isusutay lang natin siya with butter. Oh, sarap. Garlic, then onion. So, white onion ta, no? Yes. White onion. Okay. Then, add the tuna. So, tuloy-tuloy lang yon. Then, yung patis natin para magkaroon siya ng lasa. Better than salt ba? Kasi may flavor? Oo. Okay. Kasi pag fish kasi, mas kailangan matanggal yung lansa niya. Okay. Iba yung presence niya. Then the mushroom, it must be chopped. Okay. Then the green peas. We add the green peas natin. So then pour the milk. Cream milk. Then the milk. Then we go into all the cream, all-purpose cream. And any all-purpose cream. So may milk na and cream para creamy talaga. Yes, talagang creamy siya. Okay. Yun ang magpapatanggal ng pinaka parang lansa effect ng ating fish. Dairy, na? Dairy. Yes. Okay. And then afterwards, then the pepper. So simmer lang natin siya ng bahagya. Pero kailangan mag-ingat kasi may mga cream to, no? Opo. So hindi siya kailangan i-boil ng husto kasi mababurn yung milk natin. So yung fats niya mag-i-evolve. Saka baka mag-curdle, no? Yes. Okay. So we add the sliced bell pepper. Ayan, then we're going to prepare. Ilalagay lang natin siya doon sa loob. Okay. So, then add the cheese on top. Then slightly bake until the cheese will be melt. Kasi ready na siya. Pre-cook na, nakaluto na yan Apo. Yun, no? Ano temperature natin, sa baking temperature natin? Kasi around 100 degree lang. Hindi naman siya kailangan kasi ma-burn talaga. Kasi ang goal natin, ika nga sabi mo, initin tsaka i-melt yung cheese, no? Wow! Alright, yan na yung tuna alaking na nasa bell pepper. Yummy! Teka lang, Chef, may dala kang ano? May dala kang chocolate or ano ba yan? This is a chocolate cherry pastry. Wow! Chocolate cherry? Yes. Ba, may flavor siya ng cherry? Yes, we have the cherry inside. So then I glaze with the chocolate syrup. Ba, kaya? Pwede. Sana nandito si si Takaw Kikay Pero sige, darating naman yan. Okay. Chef, ano ba ang mga contact number natin tsaka social media para if ever, di ba, may additional recipe na kailangan hingin sa'yo, makatulong ka?
So I have a page which is the Yellow Cakes and Pastry. Okay. At this Facebook, and then a home-based bakers club. This is the group of bakers also and the cookeries na pwede sila mag-join. So they can have some recipes, So, some ulit yung account ideas. para ano? So it's a www.facebook.com, Home Bakers Bake Club. Okay. So then another is the Yellow Cakes and Pastries. This Okay. is a social media. Contact number. For my contact number is 0914 then 146 and 7113. Yun, pwede na. Pwede na kumain. Thank you, Chef. Okay, thank you. Thank you, everyone. Hoy, sakto ang pasok mo Good morning! Dating mo pagka Sakto pasok mo, kainan na. Naamoy ko nga yung gawa ni Chef. Sa labas pa lang, sabi ko, naku, kailangan magmadali ako. Ang sarap naman nito. Ano yan? Ano tong naintriga ako dito? This one is the chocolate cherry marble. Chocolate cherry? Yeah. Aba, may chocolate ka na, may cherry ka pa sa loob. Thank you, Chef, ha? Pwede na ba kumain? Pwede na. Dadating ka, kakain ka Come on, kagad. taste it. At dahil sila ay, hindi, constitutionally created sila. Kasi lahat naman ng batas should be based On the sa Constitution, oo. Pero sila ay kinreate ng Congress sa pamamagitan ng isang batas na inilegislate. Tama yun. Kaya kagaya ng sinasabi mo, in summary, hindi pwedeng maging makapangyarihan pa yung nag-create, yung kinreate doon sa creator. Oo. Although madaming ganun. Madami nangyayari sa ating buhay na ito na ikaw ay gawa-gawa lamang. Mas magaling ka pa. Mas magaling ka pa sa Panginoon Diyos na gumawa sa iyo. Nagmamagaling pa. Nagmamagaling. Madaming ganun eh. Madami pong ganun. Parang sabi tuloy ng nanay, iniri lang kita. Ayun. Kaya dapat yung pagrespeto sa mga magulang ay ganun lang kataas. Sapagkat ang ginawa ay hindi pwedeng mas maging mataas. Kung wala ang mga magulang mo, wala ka rin dito. Gumawa. Tsaka masama yung lumalapastangan sa magulang. Correct. Dahil yan ay unang utos na may pangako. Igalang mo ang iyong ama't ina. Tama yun. Diba? Pansamantala, magpapaalam na kayo. Ay, siyempre, kuya. Ang dadaldal nyo kasi. Nakakasambahay. Parang ngayon ko lang, di ko pa kayo nadidinig magsalita si Beth eh. Kadadating lang ni Beth eh. Ay, hindi. Kanina pa ako. Humihinga lang yan, kuya. Uy, alam mo ba, nag-umpisa kami dito ng programa. Oo, ay, napilit mo si Friendly. Si Friendly Nikki, si RJ, at saka ako. Oo. Ang babata, kuya, no? Oo. Hindi, Kaya nga, alam ko bakit. na-out of place ako. Alam mo, pangarap talaga ni Kuya yon. Para naman, meron naman siyang, yung panahon niyo ho ba? Lagi kasi siya natatanong eh. Para at least May mas magmukha matanda. naman akong bata. Tama, tama. Kasi Di pagkakasama ko si Monica, namumukha ka lang matanda. Pagkasama ko si Rina, ganun din. Pagkasama ko si Angel, tawag sa akin Lolo. Tumatawa. Grabe naman, Lolo. Tapos si Kong Erin pala yung Lolo, ako tatay lang. Diba parang... pagkasama mo si Friendly at saka si RJ. Ay, batang-bata ako. Nakakasama ko si RJ at saka si Friendly Bagets Nikki. na bagets ka, Kuya. Batang-bata, kuya. Talaga namang masasabi mo na, oy, ang sarap ng feeling. Yeah. Ay, mga kasabay, maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood sa amin. Nagmamadali ka yata. Umuulan sa kalsada Kumain-kumain pa natin tayo, ngayon. Matraffic dahil ngayon po yung araw ng Lunes, mga kasambahay. Unang Lunes po sa buwan ng Hulyo. Hulyo na po, ha? Baka akala nyo yung Hunyo pa. Atres na. Atres na. At huwag mo naman sabihin may hearing ka today. Wala naman, kuya. Wala naman. Pero Alam wala mo, na pag pala si ganyan ang- Emong. Wala na. Lumabas na po. Wala na lang ni Emong. 4 a.m. pa. Oo, Pero kanina Towards alas the 4. direction of Japan. Kalimitan po yung buntot ng And I ulan. Yan think- po yung nabagyo. Yan po yung mas Hindi, malakas. tsaka ini-intensify yung habagat. Mas malakas ang buntot ng pagi. Correct. Sige po, Wala maraming ka pang salamat po at nagpapaalam muna kami sa huntahan. Ako po si Atty. George Awing Garcia. Ako po si Beth Santiago. At ako naman si Jose Castigador Jr. at kasama namin si Kuya Daniel Rozon. Magandang umaga po at maraming salamat sa inyo.